Ito lang, daanan lang natin. Pastor Abante, hindi naniniwalang kinidnap si dating Pangulong Duterte. Huwag ka mag-alala, Pastor Abante. Hindi rin naman kami naniniwalang congressman ka eh. Okay, ito po, sunod-sunod po. Yung pagwawalwal nito ni Risa Ontiveros na pinoproject niya po. Una, dinedeklara niya na handa siyang tumakbong presidente. Tapos nag-uusap po yung mga dilawan. Si Leni po yung ini-endorse ni De Lima. Si Leni Robredo raw ang pinaka winnable. Kung ako tatanungin, tama po yun. Tapos kanina, lulugo-lugo po. After nung meeting, alam niyo lulugo-lugo si Bam Aquino kasi parang hindi niya matanggap na hindi siya kinukonsider man lang. Ano ba si Bam Aquino? Second siya sa Senate eh. Ano si Risa Ontiveros? Kulelat. Kahit ako si Bam Aquino, alam niyo po, kung napakataas mo second tapos hindi ka kinukonsider ng mga kakampi mo, ang kinukonsider lang, it's between Leni Robredo tsaka Risa Ontiveros. Sasama talaga loob mo. Kaya yung tignan mo yung atake niya kay Leni yun eh. Yung pa-interview niya, yung sinabi niya sa media. Ang meaning nun, atake niya yun, atake niya yung anong tawag doon? Atake niya yung kay Leni Robredo, yung sinabi niya na dapat ngayon pa lang mag-ano na tayo. Kasi wag na nating hintayin yung 2028. Di ba laging ganyan si Leni Robredo? Laging late na mag-announce, laging late na kikilos. Kaya naubusan sila ng oras. Akala nila, kaya natatalo si Leni Robredo, naubusan ng oras. Hindi nakakapangampanya ng maayos. Si Risa Ontiveros ang aga ng kampanya, sino pong ibang presidentiable na nagdeklara ngayon? Si John Vic pala, dalawa sila. Malabong manalo yan, dalawa na yan. Sa kangkungan pareho yan. Kaya lulugo-lugo si Bam Aquino Atat na atat din siyang tumakbo. Bakit hindi kinikilala? No? Bakit hindi kinikilala ng mga kakampi niya si Bam Aquino? Huwag niyo nang pansinin yan. Papansin nag-ano pa siya, all caps pa eh. Sige, makinig ka na lang dyan, mag-comment ka na lang para maramdaman mo na para ka lang si Risa Ontiveros. Nagpapapansin ng walang pumapansin. Kasi pag pinansin nyo pa yan, please lang po, isa lang po. Kasi, ano lang yan, papansin lang eh. Huwag nyo lang pansinin. Para na lang siyang kati sa likod na hindi natin makamot. Okay. Sa madaling salita, sabi ni Bado, wag daw pansinin. Blinak na lang ni Bado. Ayan po yung nangyayari sa mga dilawan ngayon. Masasama po loob nila. Si Risa Ontiveros, masama po loob niyan dahil ang aga niya nagdeklara na very willing siya. Kaya lang ang problema niya, pumapapil siya na yung parang santang-santa eh. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ako ng United Opposition. Mukhang nag-uusap na sila eh. Ang deklarasyon, ang pinaka-winnable sa kanila, si Leni Robredo. Kaya ang deklarasyon naman ngayon ni Risa Ontiveros, willing naman siyang tumakbo kahit vice president lang. Ngayon, ang dami niya ngayon partner. Pwede po siya kahit kanino. Ito po, yung mga gusto niyang salihan. Meron po rito. Ito, Topacio. Hindi.
Meron po rito, Tulho, pantapat sa Duterte 2028. Tulho daw, Tulfo Hontiveros. Hindi, no? Tulho. Kasama si Hontiveros. Okay na siya na Vice President ni Tulfo. Meron pang isa. Ayan, basahin lang natin. Lumulutang sa social media ang posibleng pagsasanib puwersa ni na Senators Rapi Tulfo at Senators at Risa Hontiveros. Naniniwala kayo na lumulutang sa social media yan? Kampo lang ni Hontiveros nagpapakawala niya. Eto pa isa. Hontiveros, bukas rin sa posibleng unity team with Marcos Jr. Gusto rin nila na gawing Vice President si BBM. Siya yung presidente. Naniniwala ba kayo na may nananawagan yan? Eto pa isa, baka kaala nyo. Kung hindi presidente, kahit vice presidente, pwede na rin umano kay Hontiveros. Sila po ni Leni Robredo ang magkasama naman. So ang dami niyang pinapares kung kani-kanino. Hindi po ang netizen, hindi po yung mga kung sino-sino ang nagre-rekomenda. Malamang yan si Hontiveros. Nakakaawa. Sarili mo nga eh. Sarili mong mga katropa, ayaw ka. Gusto pa rin nila si Leni. Liligawan pa rin nila si Leni na magpapakipot pa rin. Bakit? Yung utak ni Leni, ganun pa rin. Sinusundan niya kasi yung Duterte formula eh. Ano ba yung Duterte formula? Hindi muna siya magsasabi na tatakbo. Liligawan muna siya. Ano pa yung Duterte formula? Magme-mayor muna siya. Bakit po palpak pareho? Tinitiyak ko sa inyo, wala namang katotorang magagawa yan sa Naga City. Bakit? Pasample pa lang, durog na kagad eh. Ano ba pasample niyang ginawa? Na-realize niya na sa Naga City, laganap ang droga. Instead na trabahuin yung paglaganap ng droga para makapuntos siya, hindi po. Anong ginawa ni Leni Robredo? Ang ginawa ni Leni, sinisi sa mga Duterte. Yung problema niya sa Naga City bilang mayor, droga. Hindi niya kayang lutasin. Kaya sinisi niya sa mga Duterte. Di ba? Walang silbing mayor. Gusto niya yung formula ng mga Duterte, pero ang ginagawa niya talaga sa actual, yung formula ni BBM o yung ginagawa ni BBM. Isisi sa nagdaang administrasyon ang lahat ng problemang kinakaharap. Kaya nakakaawa to si Risa Hontiveros kasi ginawa na nila lahat eh. Nagsampa na impeachment kay BP Sara. Na-realize ni De Lima. Teka muna, pasisikating ko lang to si Risa Hontiveros. Nakikisaw-saw pa ako. Kaya in-endorse ni De Lima yung ano eh. Kasi mukhang ayaw na nilang pasikatin si Hontiveros. Si Hontiveros po kasi, kahit na anong gawin ng mga kakampi niya, hindi po talaga babango. Parang ano yan eh, di ba? Pag yung bulok na isda, tadtarin mo naman man ng pabango, wala pa rin. Hindi pa rin po babango sa tao si Risa Hontiveros. Walang kabango-bango dyan sa tao na yan. Sa madaling salita, binasag ni Topacio yung ilusyon ni Risa Hontiveros na pagtakbo sa presidente. Sabi ni Topacio, paano ka mananalo sa one-on-one laban sa napaka-popular na kandidato?
O, si BP Sara yun. Kung ikaw, kulelat ka pa sa 12 pagpipilian. Lahat ng survey, kulelat. Pagkatapos, gusto mo pang talunin, one-on-one si BP Sara? Kawawa ka lang. Sarili niya ngang mga kasama, si Leni pa rin. Kaya galit na naman yan, si Trillanes. Galit kay Leni yan eh. Kahit na anong gawin nila, hindi mapagpag. Eto po, Tito Sen,